tutuloy po natin yung ating serye. Nung dinouble check ko, malapit na rin nating matapos nitong paksa patungkol sa biblical discipline inside the church. Nasa part 3 na po tayo ng ating serye patungkol sa corrective form of discipline o yung disiplinang nagtutuwid. Ang title ng ating lesson, Pagharap sa Kasalanan, Disiplinang Nagtutuwid, no? Part 3. Part 3 na po ito. Katulad po ng mga nauna nating napag-usapan, meron pong tinatawag na pagdidisiplina na humihikayat, no? Pagdidisiplina na hindi nagtutuwid. Ang kaibahan po ng disiplinang hindi nagtutuwid sa nagtutuwid, yung isa po ay ginagawa natin bilang regular na bahagi ng ating mga pagtitipon bilang isang iglesia. Halimbawa, worship, no? Yan ay isang disiplinang hindi nagtutuwid, pero yan ay isang disiplinang humuhubog, no? Sa atin bilang mga mananampalataya, pananalangin, fellowship. Yun naman pong disiplinang nagtutuwid, ito naman ay nagfo-focus sa isang issue kung saan merong umiiral na kasalanan, no? Sa loob ng iglesia, may mga miyembro na lumalakad sa kasalanan at yun yung hinaharap ng iglesia. Ina-apply yung mga biblical principles kung papaanong maipanunumbalik natin ang isang kapatid na malinaw na sumusuway sa kautusan ng ating Panginoon. Ito, part 3 na po tayo, no? At katulad ng mga napag-usapan natin prior to this, merong tama at biblical na paraan ng pagkilala at pagtanggap, no, ng mga bagong miyembro sa loob ng iglesia. At meron din naman biblical at tamang pamamaraan para kilalanin yung mga miyembro ng iglesia sa loob ng iglesia o kailangang alisin, no, bilang miyembro ng iglesia. So kailan natin dapat malaman o matiyak na dapat ngang alisin ang isang miyembro ng isang iglesia na lumalakad sa kasalanan? Kapag ka ba napatunayan natin na siya ay lumalakad sa kasalanan, ay agaran natin itong aalisin sa iglesia? Tatanggalin natin sa pagiging miyembro ng iglesia? Hindi, ano? Meron pong biblical na batayan para masabi natin at mapagkaisahan ng iglesia na dapat na nga siyang alisin bilang miyembro ng iglesia. Ulitin po natin, ang isa sa mga layunin ng pagdidisiplina sa loob ng iglesia ay upang mapanumbalik, no, yung ating kapatid na lumalakad sa kasalanan sa kanyang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya natin siya hinaharap, kaya natin hinaharap yung kanyang kasalanan sapagkat sumusuway siya sa sinasabi ng kanyang Panginoon sa Biblia. At bilang bahagi ng iglesia, lahat ng miyembro ng iglesia ay na-offend doon. Bakit? Katulad nga nung sinabi ni Haring David sa awit 119, yung kanyang puso ay nalulungkot kapag sinusuway ng mga tao ang salita ng Diyos. So ganun dapat yung nararamdaman ng mga miyembro ng iglesia kapag merong isang kapatid na sinusuway yung kagustuhan ng Panginoon. Dapat nasasaktan ng ating puso. Pero hindi yun dahilan para ituring natin siyang kaaway, kundi yun ang magtutulak sa atin dahil mahal natin siya, para paalalahanan natin siya, para ituwid natin siya. At kasama doon yung pananalangin natin na makita nga niya na kasalanan yung kanyang ginagawa at nakapipinsala sa karangalan ng Panginoon. Ang pangalawa na dahilan, iniingatan natin ang pangalan ng ating Panginoon na dala-dala ng iglesia. Okay? So, wag nating kalimutan na bilang miyembro ng iglesia, hindi ka nabubuhay mag-isa, no? Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong pakialam kung may sinasabi yung ibang tao patungkol sa akin, basta alam ko na tama yung ginagawa ko. Mali pong kaisipan yun. Bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo, dapat may pakialam tayo sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Bakit? Sapagkat pag kami nasasabi ang mga tao sa paligid natin, napipintasan ang pangalan ng Panginoon.
Paano na lamang yung reputasyon ng ating iglesia kung yung pangalan ng Panginoon na nire-represent natin sa community, napipintasan. Diba? Paano tayo mag-evangelize? Kung yung mga taong gusto nating evangelize, bago pa natin lapitan, retaliation na agad yung response nila sapagkat paano mo kami hihikayatin sa iyong pananampalataya kung yung isa sa mga miyembro mo ay gumagawa ng kasalanan at batid ng mga tao sa paligid. 'Di ba? Kaya meron tayong biblical na disiplina sa loob ng iglesia, no? Hindi lang natin pinag-iingatan yung relasyon natin sa loob, pinag-iingatan din natin yung relasyon ng iglesia sa labas. Okay? So, hindi natin mababago yung paraan ng pag-iisip ng mga tao dahil sila ay alipin ng kasalanan, pero hindi natin sila dapat bigyan ng dahilan para mag-isip ng makasalanan patungkol sa iglesia. Nakuha niyo po yun? Nasusundan niyo yun? Totoong wala tayong magagawa kasi nabubuhay sila sa kasalanan, alipin sila ng diablo, hindi sila anak ng Diyos. Pero bilang iglesia ng Panginoon na nagbabasa ng Biblia, hindi natin sila dapat bigyan ng dahilan para sila ay mag-isip ng masama patungkol sa atin. Pag-iingat din po ng pangalan ng Panginoon yon. Okay? At pasok din yon sa usapin ng biblical na disiplina sa loob ng iglesia. At isa yun sa mga batayan para masabi natin dapat nga bang harapin itong issue na ito at lapatan ng tamang pagdidisiplina. So yung main idea po natin sa ngayon sa part 3 ng ating pong pag-aaral ay ito, kung ang kasalanan ng isang miyembro ng iglesia ay seryoso na tila sumasalungat sa kanyang pag-angkin na siya ay Kristiyano, dapat siyang alisin sa iglesia at iwasan ang pagiging malapit sa kanya hanggang siya ay magsisi at manumbalik sa iglesia. Mabigat, Pero makikita niyo po, may balangkas po dyan ng mga kaisipan bago natin tuluyang alisin. Ang isa dyan, yung kasalanan na yon ng isang miyembro ay seryoso. Ibig sabihin, hindi na lang po nakakaapekto sa relasyon ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Maaring siya ay, yung kasalanan niya ay nagiging dahilan para yung iglesia magkawatak-watak, hindi maging isa, kundi magkabahabahagi. O kaya naman, yung kanyang kasalanan ay seryoso na pati yung mga tao sa labas ay hindi na naniniwala sa ating patotoo na tayo ay mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Yung seryosong kasalanan dito na sumasalungat sa kanyang pag-angkin na siya ay Kristiyano, yung mga scandalous sins, Ulitin natin, hindi po lahat ng kasalanan ay dapat nating disiplinahin. Hindi po lahat ng kasalanan ay dapat nating i-process agad dun sa Matthew 18. May mga kasalanan na pwede naman takpan ng pag-ibig, pwede natin unawain, pwede nating lawakan yung pag-iisip natin, pwede nating hindi gawing big deal sa loob ng iglesia, lalo na't hindi naman ito seryosong kasalanan. Pero pagka nag-level up na yung kanyang kasalanan at nakaka-epekto na ito sa ibang tao, halimbawa, isa sa mga pwedeng maging epekto sa tao yung mga tao nag-iisip na ng kasalanan tungkol sa kanyang ginagawa. Sabihin niyo, wala naman akong ginagawang masama. Siguro ikaw, malinis ang konsensya mo. Pero yung ibang mga tao na tinitingnan ko ano yung ginagawa, nag-iisip sila ng masama. Nakaka-apekto yun sa church. Okay? At para sa akin, bilang pastor ng iglesyang ito, para sa akin, seryoso yun. Anumang bagay na maaring maka-apekto sa unity ng church is a serious issue. Bakit? Kasi ang iglesia dapat buo Ang iglesia dapat hindi siya pira-piraso, hindi siya nagkakawatak-watak. The moment na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ang mga miyembro ng iglesia, doon na ang magsisimula ang magkakaroon ng division yan. At pagka nagkaroon na ng division yan at lumala na yung mga bitak na yan sa loob ng iglesia, wala na, masisira na yung church na yun. Pwedeng sa labas, pwedeng mukha siyang church, pero sa mata ng Panginoon, hindi na siya church. Kasi hindi na siya buo. Saka nakakita ng katawan na yung braso nandun sa kabilang panig, yung binti nandito sa kabilang panig. Walang ganong katawan. So, the mere fact na tayo miyembro ng body ng Panginoong Hesukristo
Yun yung pinakamatinding batayan ng dapat lagi tayong nagkakaisa. Lagi tayong buo. Okay? Hindi naman natin magagawa ng perfect yan, ano? Kasi marami pa tayong kahinaan sa ibabaw ng mundo. Pero as much as possible, dapat iniiwasan nating maging dahilan ng paglayo ng mga kapatid, paglamig nila sa pananampalataya, o kaya pagdududa nila sa kanilang paniniwala, o kaya naman nag-iisip na sila ng kasalanan patungkol sa iyo. Diba? Dapat nga mag-isip sila ng makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Yung sinabi ng New Testament, di ba? Kaya ka nga miyembro ng iglesia para tumulong ka sa ikatitibay ng iglesia for the edification, for the building up of the church. Now, kung yung ginagawa mo ay salungat doon, dapat yun pansinin, no? Ng hindi man pastor, ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Kasi pag patuloy na ganito ang sistema ng pamumuhay ng isang tao, at ayaw niya magsisi, lalo tigit, halimbawa, nilapatan mo na ng tamang pamamaraan ng pagdisiplina, hindi pa rin siya nagpapatuloy, nagiging kasiraan ng pangalan ng Panginoon ng kanyang pamparaan ng pamumuhay, dapat na siyang alisin sa iglesia. At pag inalis po ang isang miyembro sa iglesia, magbabago ang pakikitungo ng iglesia sa kanya. Hindi naman po porket inalis sa pagiging miyembro, hindi na welcome sa church. Yun yung isa sa mga malaking kaisipan na dapat nating baguhin pagdating sa issue ng church discipline. Pagka naalis ang isang miyembro o na-excommunicate ang isang miyembro sa iglesia, welcome pa rin siya dapat. No? Hindi siya yung parang laging may hostility. No? Yung treatment ng mga dati niyang kasamahan sa iglesia sa kanya na parang, okay, sige, lalayo na lang ako. Hindi na ako makikipag-fellowship sa inyo. Pwede pa rin naman siyang pumunta dito. Kaibigan pa rin naman natin siya. Kaya lang, yung ating pakikipag-fellowship sa kanya, hindi na kasing close ng dati. No, casual na lang. No? Baga, parang magkakilala lang tayo. Acquaintance. Pero yung closeness ng bond, ng fellowship, yung warmth ng fellowship, wala na doon. Bakit? Kasi kailangan maipakita natin sa kanya na habang siya hindi nagsisisi, hindi natin kukonsintihin yung kanyang paraan ng pamumuhay. At isa yun sa mga pwede nating paraan na gawin para maramdaman at makita ng tao na ito na hindi siya lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. At dahil hindi siya lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi siya maaring maging miyembro ng iglesia. Kung magsisisi siya, magpapakilala siya na talagang mananampalataya siya ng Panginoong Jesucristo, which the church can observe, evidently, pwede naman siyang ulit dumaan sa tamang proseso ng pagiging miyembro ng iglesia. Pero hanggat sumasalungat sa kanyang profession ng pananampalataya at maging sa salita ng Panginoon at sa tinitindigan ng church na ito, both theologically and practice natin sa mamumuhay, aalisin siya sa pagiging miyembro ng iglesia. Isang passage lang yung titingnan natin this afternoon. 1 Corinthians 5, 1-13. Basahin natin. Okay, na daanan na natin ito previously sa isang lesson. Pero let's try to go back to it and consider it more in detail. Babasa natin kay Gewel. Verse 1. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus.
Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo nga'y walang pampaalsa sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi ng may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga makiapid, mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o naglalasing o magnanakaw, ni huwag man lang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol na nasa labas, hindi ba yaong mga nasa loob ang inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alasin ninyo ang sino mang tao sa gitna nyo, masamang tao sa gitna ninyo. Maraming salamat. So ito po yung passage na pagbubulay-bulayan natin sa ating Bible class. So may mga tanong po tayo dito. Beginning with verse 1, ano ang iniulat kay Pablo na nangyayari sa loob ng iglesia sa Corinto? Pansinin ninyo, ito po ay church na. Ibig sabihin, pagka church na, meron na silang pastor, o kaya meron silang mga elder, meron na silang mga diakono, at meron na silang bilang ng mga miyembro ng kanilang iglesia. So hindi natin alam kung ilan ang bilang ng mga miyembro sa iglesia sa Corinto. Nonetheless, pag pinag-usapan natin structure ng isang church, ay established church na ito, covenanted church na ito. Pero napapansin ninyo, bagamat sila ay church na, ibig sabihin, lahat ng usapin na may kinalaman ng iglesia dapat ginagawa ng mga miyembro sa loob ng iglesia. Pero at this particular point, yung verse 1, makikita ninyo, sa pasimula pa lamang, si Pablo sinasabi na meron dapat inaayos ang iglesia sa loob ng iglesia, sa kanilang sarili, pero ipinaalam pa sa kanya. Ano na agad yun dapat mapansin po na agad. Bakit kailangan pa nilang i-report kay Apostle Paul? Pero kung tutuusin, dapat na nilang ayusin yun. Baga kaya nilang i-deal yung issue na yun sa loob ng iglesia dahil isa na silang established or covenanted church. Meron na silang leaders. So dapat yung mga leaders na yon kasama yung mga miyembro ang umaayos kung ano man yung issue na ito. So meron na agad anomaly. At ano po yun? Yung inuulat ng maaring isa o dalawang miyembro na iglesia na ito kay Apostle Paul. Kumbaga kinailangan nilang humingi ng tulong mula kay Apostol Pablo para ma-address yung issue na umiiral sa loob ng kanilang iglesia. And what is that? Ano sabi sa verse 1? Merong isang lalaki na miyembro ng kanilang iglesia na mayroong immoral na pakikipagrelasyon sa asawa ng kanyang ama. So ang tawag natin just incest sa English. Presumably, yung pong babae dito na kinakasama ng lalaki niya, na miyembro ng iglesia, ay hindi talaga asawa ng kanyang ama o ina niya. So most probably, yan ay stepmother niya. O siguro second wife ng kanyang father. At nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng sexual relationship nitong kanyang stepmother. Nagkaroon sila ng incestuous relationship. Now, bakit ito naging isang malaking issue na kinailangan pang ipaalam nila o i-report kay Apostle Paul? Sapagkat itong miyembro na ito, itong lalaki na ito na mayroong immoral
lifestyle, meron siyang incestuous relationship sa kanyang stepmother, ay nananatiling miyembro ng iglesia. Yun ang issue dyan. No? Ngayon, tatanungin mo na agad, papaanong nangyari na ang isang lalaki na merong immoral kind of lifestyle ay nabubuhay o nagpapatuloy na miyembro ng isang iglesia na katulad nito? And probably, yun yung isa sa mga dahilan din na nagtulak, no, dun sa grupo na nag-report kay Apostle Paul. Humihingi sila ng tulong. Kasi sigurado itong sitwasyon na ito humahati na sa iglesia nila. So maaaring may mga miyembro ng iglesia na hindi sila kampante na itong lalaki na ito ay hindi inaalis sa iglesia o hindi dinidisiplina ng iglesia. Meron namang grupo, makikita natin later, wala silang problema. Okay lang yan. Nahahati na po yung iglesia at yun ang isa sa maaring malinaw na dahilan kung bakit kailangan na nating humingi ng tulong kay Apostle Paul. Kailangan na nating humingi ng mediation. Kailangan na nating humingi ng assistance mula sa labas para ayusin itong issue natin sa loob ng ating iglesia. Na in the first place, dapat naman talaga hindi ito nagpapatuloy. Anong sabi diyan sa verse 1? Ito nga ang kasalanan na ito ay hindi nangyayari maging sa mga pagano. Ay, matindi po yun. So, ibig sabihin, nung panahon na ito, yung incest ay isang kasalanan na kahit yung mga hindi mananampalataya, kahit yung mga pagano, hindi nila ginagawa. Pero bakit ginagawa ng isang miyembro ng iglesia at alam ng lahat ng miyembro sa iglesia pero hindi siya dinidisiplina? Yun yung issue dyan. So, pwede pala mangyari yun. Pwede. At ako naniniwala, kahit naman sa panahon natin ngayon, ganun din maraming mga iglesia, mayroong kasalanan na malinaw na umiiral sa loob ng iglesia o ginagawa ng isang miyembro ng iglesia, pero hindi ito dinidisiplina. Hinahayaan lang. Tinotolerate ang tawag dyan sa wika Ingles. Pero, hindi nila nalalaman na pagka tinotolerate yung kasalanan, lumilika ito ng division sa loob ng church. Kasi hindi man hantad na pinag-uusapan yan, maaaring pinag-uusapan yan sa pribado. Halimbawa, mga miyembro ng pamilya, isang pamilya lamang. Mga miyembro ng iglesia, isang pamilya lamang. Definitely, mapag-uusapan nila yan. At pagka nangyari po yan, si Satan, magtatanim yan ng division. Na magkakaroon sila ng dissatisfaction sa church, magkakaroon sila ng doubts sa mga leaders nila, at doon na magsisimula na magkaroon ng mga anak ito ng mga mas malalaking mga problema. Okay? Dako tayo sa verse 2. So ano ang ipinakitang ugali ng mga miyembro dito? Sabi nila kay Apostle Paul, meron pong isang lalaki, miyembro ng church, meron siyang incestuous relationship. Pero nananatili siyang miyembro ng iglesia. Anong sabi ni Apostle Paul? Anong pag-uugali yung ipinapakita nila? Anong sabi sa verse 2? Ang expectation, dapat sa isang church na katulad nito, alisin mo yung isang taong nabubuhay sa kasalanan pero ayaw magsisi. Pero bakit itong lalaking ito nananatiling miyembro ng iglesia? At ang masama pa, itong maraming mga miyembro ng iglesia, hindi naman sinabing lahat. Kundi merong nire-refer si Apostle Paul dito na grupo na mga miyembro ng iglesia na nagpapakita ng mapagmalaking pag-uugali na merong pangungunsinte. Ang sabi sa verse 2. Ang tawag ni Apostle Paul sa kanila, mga arrogant. Matindi yung term na yun, Arrogant. Itong mga tao na ito, alam nilang kasalanan yung ginagawa ng isang miyembro, hindi dinidisiplina, hinahayaan siyang miyembro ng iglesia, you are arrogant about the matter, na parang pinapakita nyo pa na walang problema kung yung tao na yun ay nabubuhay sa kasalanan at manatiling miyembro ng iglesia. Ito ang isa sa mga problema. Hindi naman po mananatili yung isang miyembro ng iglesia na
miyembro ng iglesia kung hindi siya tinotolerate eh. Kung hindi siya tinotolerate, definitely aalisin yan. Pero kaya nananatili yung lalaki na yan because of the arrogance of these people, probably, ito, hindi naman sinabing malinaw sa text, sa passage, probably, maaring sa isang banda, mas marami yung taong walang pakialam kung nabubuhay sa kasalanan yung isang miyembro. Or, yung grupo na pumapabor at sinasabing okay lang yan, baka mas makapangyarihan sa iba. No? Pwedeng posibilidad din yun. Or, pwede rin itong lalaki na ito, baka mayaman ito na miyembro ng iglesia. No? Na maraming binibigay o dinodonate sa iglesia, kaya untouchable. No? Hindi siya pwedeng galawin. Hindi siya pwedeng i-correct. No? Hindi siya pwedeng disiplinahin. So, maraming possibility. Eh, kung ano man yung totoo dun sa mga posibilidad na yun, ang bigat ng problema ay wala dun sa lalaki eh. Nakita nyo, yung bigat ng problema at pananagutan nandun sa mga miyembro ng iglesia. Hindi naman sinabi ni Apostle Paul na yung lalaki na yon na nabubuhay sa kasalanan ay arrogant. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito na arrogant, yung mga miyembro ng iglesia na kumukonsinte sa kasalanan ng lalaking yun. Kita mo yung direksyon, di ba? Yung iglesia ang dapat na may ginagawa para ituwid ang pagkakamali, para pangalagaan ang karangalan ng pangalan ng Panginoon. Pag hindi natin ginagawa yung ating katungkulan na yun, we are being boastful, we are being arrogant. No? Wala tayo sa lugar. No? And definitely the bottom line is, sinusuway natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. So yung bigat ng responsibilidad, pag pinag-usapan ay kasalanan sa loob ng iglesia, wala dun sa nagko-commit ng kasalanan, dun sa mga miyembro ng iglesia na dapat ay nangangalaga ng pangalan ng Panginoon at dapat dumidisiplina dun sa miyembro na yon. Kasi madalas ang ang focus natin dun sa gumagawa ng kasalanan. No? Hindi. Ang may mabigat na responsibility yung church mismo. No? Kasi dapat ginagawa ng aksyon yan sa lalong madaling panahon, lalo't na-identify na yung ginagawa ng miyembro na yon ay labag sa salita ng Panginoon. Pangatlo, na katanungan, dun sa verse 2 and verse 5, ano ang ipinakitang ugali ni Pablo tungkol dito? So, kung may pinapakitang ugali yung mga miyembro ng iglesia sa kanilang pagmamayabang at pagkonsinte sa kasalanan ng lalaking yon, meron ding ipinakitang pag-uugali si Apostle Paul. And what is that? Ano yung pinakitang pag-uugali ni Apostle Pablo? Natuwa ba si Apostle Pablo sa kanilang ginagawa na pangungonsinti at pagmamalaki pa, no? O pagyayabang pa sa kanilang sa miyembro ng iglesia na ito na nabubuhay o lumalakad sa kasalanan? Hindi eh, di ba? Nagalit si Apostle Paul. Sabi niya, ang pag-uugali nito is utterly deplorable and worthy of God's judgment. So baka hindi dapat pinatatagal yung ganyang klase ng kasalanan sa loob ng iglesia. Dapat sa lalong madaling panahon, lalo't ang kasalanan na hindi naman po yung kayang takpan ng pag-ibig na binanggit natin sa mga nauna nating pinag-aaralan. May mga kasalanan na hindi naman dapat gawing big deal. No? 'Di ba sa Matthew 18 may mga kasalanan yan na dapat i-deal in private, no? Baga hindi mo na dapat i-involve yung buong church eh. So depende kasi sa klase ng kasalanan. Pero itong kasalanan na ito, hantad at saka scandalous. Hindi naman kasalanan na nagsinungaling lang yung isang miyembro dun sa kanyang kapatid sa iglesia, hindi lang naman ganoon eh. Siya ay merong immoral, incestuous relationship sa kanyang stepmother, sa asawa ng kanyang father. Tapos nananatili siyang miyembro ng iglesia. Kaya si Apostol Pablo, nung malaman yan, hindi siya sumang-ayon. Sabi niya, ang ganyang klase ng kasalanan dapat hatulan. At sabi pa nga niya sa verse 3, ng 1 Corinthians chapter 5, siya nga mismo hinatulan niya na yung lalaki. Diba? Nakita niyo dyan, binasa natin. Sabi niya, ako mismo kahit hindi niyo ako kasama sa laman, hinatulan ko na yung lalaking yon. Ibig sabihin, depende sa kasalanan. Kung yung kasalanan ay seryosong kasalanan na talagang hantarang
bumabahid ng kapintasan sa pangalan ng Panginoon, dapat agaran din naman yung gagawin mong disiplina. Dito nga sinasuggest, no? Pag binasa mo yung buong passage na ito, sinasuggest, hindi mo na nga kailangan sundin yung process ng Matthew 18 dyan eh. Kung ganito na katindi yung kasalanan, excommunicate nyo na. Ganun na agad, no? Tumalon na agad ng huling proseso. Ang iglesia na dapat ang magpasya sa ganyang klase ng kasalanan, tanggalin na yan sa pagiging miyembro ng iglesia. Huwag nang patagalin yan. No? Lalo't umabot pa sa ganitong punto na nagkakawatak-watak na yung iglesia. No? Merong ayaw nila yung ganyan, kaya lang siguro minority sila. No? Yung grupo nila siguro hindi ganun kataas yung level ng popularity or probably authority sa loob ng church. Kaya hindi sila pinakikinggan. No? Ang ginawa nila, nagsumbong sila kay Apostle Paul, which is the right decision to make. Kasi apostle yan, si Apostle Paul. No? Hindi naman yan basta pastor lang ng ibang church. Si Paul ay apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang tama yung kanilang ginawang desisyon. Kasi kung hindi nila gagawin yon, baka mawasak na ng husto yung iglesia nito. Pansinin niyo yung pag binasa niyo yung 1 Corinthians, ito yung isang iglesia na kilala, marami talagang mahuhusay na miyembro, maraming gifted, maraming leaders, kaya lang marami din silang problema. No? Marami din silang problema. Malapit sa puso ni Apostle Paul yung church na ito. Kaya rin siguro naisip ng grupo na ito na nagsumbong na sabihin kay Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, ako nga nag-decide na nahusgahan yan. Dapat excommunicate nyo na yan. Sabihin, ganun kabigat yung kasalanan na yon. Ulitin natin, hindi po lahat ng kasalanan dapat ma-excommunicate. No? Dapat magaling din mag-discern ng church o yung mga leader ng church kung ano yung mga kasalanan na dapat na umaabot sa pag-excommunicate at ano naman yung mga kasalanan na dapat pribado lang, na hindi dapat ipaalam sa lahat ng miyembro ng iglesia. So dapat talaga may wisdom, no, when it comes to the issue of church discipline. Next, 1 Corinthians 5 pa rin, syempre, 2-5. Ano ang iniutos ni Pablo na dapat gawin ng iglesia dito? Ayan, binanggit ko kanina. Ang sabi ni Apostle Paul, itapon ang lalaking ito sa labas ng iglesia patungo kay Satanas. Anong term na ginamit niya dyan? Ano yung term na ginamit ni Apostle Paul to refer to excommunication or separation? Anong ginamit na term sa Tagalog? Verse 5, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Yun yung term na ginamit ni Apostle Paul para tukuyin yung excommunication. Mamaya, babalikan natin yan. Pero dito, ang agarang dapat gawin ng iglesia sa ganitong klase, actually, meron pa muna dapat ginagawa yung iglesia bago niya excommunicate. Doon sa verse 2, ito yung isa sa mga nanineglect ng mga iglesia patungkol sa pagdidil, sa kasalanan ng mga miyembro sa iglesia. Madalas ang umiiral sa mga miyembro ng iglesia, galit, vengeance, no? Wrath. No? Ayokong manatili sa church yan, tanggalin na yan. Pero dito sa verse 2, merong isang bagay na gusto kong pansinin nyo. Doon sa verse 2, sabi, at kayo, si Apostle po nagsasalita, at kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay? Pansinin niya, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? So, ibig sabihin, isa sa mga most neglected attitude ng isang church towards a person under discipline is sorrow. Yung nalulungkot tayo kasi gumagawa siya ng kasalanan. Mamaya, sa preaching natin, madidiscuss natin yung second beatitude. And it has a connection to this. Ang isang totoong dukha sa espiritu, ang isang totoong nakakakilala ng kanyang kasalanan ay nananangis dahil sa kanyang kasalanan. At hindi lang para sa kanyang kasalanan, kundi para sa kasalanan din ng iba.
Yun yung isa sa mga genuine proof ng presence ng Holy Spirit sa buhay ng isang Christian. Ayaw ko ng kasalanan na ito. Kaya nalulungkot ako dahil may kasalanan ako na to. At dahil nalulungkot ako sa kasalanan na to, pagsisisihan ko to, tatalikuran ko to. Pero hindi lang siya nalulungkot sa kanyang kasalanan, nalulungkot din siya sa kasalanan ng iba. Yung sinasabi ni Apostle Paul dyan sa verse 2. Dapat, imbis na magmalaki kayo, dahil sa kasalanan na yan, dapat malumbay kayo, malungkot kayo, dapat umiiyak kayo, nananangis kayo, kasi mayroong kasalanan na umiiral sa loob ng iglesia. Nasasaktan ninyo ang kalooban ng inyong Panginoon. Sinusuway niyo ang kanyang kagustuhan. Dapat ang puso ninyo malungkot tungkol dyan. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi kayo dapat nagyayabang, no? Sa kabila ng kasalanang umiiral. Yun yung isang bagay na gusto kong i-remind sa atin. No? When sin is present inside the church, dapat meron na agad tayong sorrowful attitude. At susunod dun sa sorrowful attitude na yun, dapat meron na tayong hakbang na gagawin. Diba? So baka isipin natin, napakadahas naman yata na sinasabi ni Apostle Paul na gawin ng iglesia dito. Tanggalin agad. Parang masyadong abrupt, masyadong cold, parang walang love. Pero hindi ako naniniwala na walang love yung gustong sabihin ni Apostle Paul dito. Ang totoo nga, kaya sinasabi ni Apostle Paul niya, alisin nyo na agad, no? Kasi dapat pagkatapos manangis ng iglesia dahil may kasalanan, iiral yung kanilang pagmamahal sa Panginoon, dahil nilalabag ang gusto niya. And then pagmamahal din sa isa't isa. Bakit? Dahil naiepektuhan ng kasalanan nito ang buhay ng ibang mga tao sa loob ng iglesia. May binanggit ako kanina. Yun nga lang, yung ginagawa mo ay nagiging dahilan ng pag-iisip ng iba para magkasala sila, isang seryosong bagay. Ito nga, hindi ganun . Ginagawa ng lalaki na yon, hinahati niya yung iglesia. No? Hinahati niya. Yung iba ay nagyayabang, walang pakialam, tinotolerate yung kanya kasalanan. Yung iba naman ayaw yun, kaya nagsumbong kay Apostle Paul. So divided yung church. Yung love ang mag-a-address sa ganung klase ng issue. If we love this church, if we love the members of the church, gagawin natin, kahit masakit, no? Kahit malungkot, gagawin natin yung dapat nating gawin to preserve the unity and sanctity of this church. And what is that? To separate that person or to remove that person from the church. Yun ang dapat nating gawin. Kita nyo, yung attitude dapat tama. No, hindi yung attitude natin ay akong maghihiganti. Ako ang nasa katarungan. Ako ang nasa tama dito. No? Nilalabag mo pala ang Panginoon. Sige. Tatanggalin ka namin sa iglesia. Dapat hindi ganun yung attitude . Dapat nandun pa rin yung, hindi lang yung pagmamahal natin sa Panginoon at sa kanyang iglesia, maging dun sa tao na yun na lumalakad sa kasalanan. Dapat may pagmamahal pa rin. Tinatanggal natin siya sa fellowship ng church, tinatanggal natin siya sa pagiging member, kasama na dun yung mga benefits like Lord's Supper, yung means of grace ng fellowship, prayer, and so on and so forth. Hindi tayo makikipag-associate sa Kanya. No? Yun yung dapat na maging desisyon natin na agad na gawin para sa pagmamahal natin sa Panginoon na sa iglesia. Pero meron din tayong dapat pagmamahal sa Kanya, and that leads us to our next question sa verse 5. 1 Corinthians 5:5. Ano yung layunin ng disiplina para sa lalaki immoral? So dapat, huwag natin kalimutan to. No? Meron tayong layunin para sa iglesia. Dahil mahal natin ang iglesia, mahal natin ang Panginoon, kailangan nating disiplinahin yung kasalanan ng isang kapatid, no? Na ayaw magsisi. Pero sa kabilang banda, meron din dapat tayong nararamdaman at concern para dun sa lalaking dinidisiplina o sa taong lumalakad sa kasalanan. And what is that? Ano yung sinabi sa verse 5? Ano yung goal natin? Ano ba sabi dun sa... Ibibigay natin yung ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. So ano ibig sabihin ni Apostle Paul doon? Tatapon natin siya kay Satanas para mawasak yung kanyang katawan, pero yung espiritu niya
Ano? Anong ang sinasabi ng Apostle Paul dyan? So anong purpose kung bakit natin dinidisiplina yung isang tao na ayaw magsisi at nagpapatuloy sa kasalanan? Bakit natin siya tatanggalin sa church? Hmm? Anong gusto nating mangyari? Gusto nating malaman at maintindihan ng lalaki na yon na kaya siya inaalis ng iglesia sa pagiging miyembro dahil nagpapatuloy siya sa kasalanan. Ayaw niya magsisi. At hindi katanggap-tanggap at hindi nakaluluwalhati sa Panginoon ang ganong klase ng pag-uugali. At kailangan na yung kanyang kasalanan pagsisihan niya. At kailangan niyang bumalik sa iglesia, bumalik sa Panginoong Hesukristo, magmakaawa. At kung hindi pa talaga siya mananampalataya, maging dahilan yung pag-alis sa kanya sa iglesia para talagang ma-experience niya yung pagiging born again. Kasi baka talagang hindi siya mananampalataya kaya siya inalis sa iglesia. O tingnan natin, meron palang dalawang posibilidad kaya inaalis yung isang miyembro na ayaw magsisi kasi para bumalik siya sa Panginoon. So probably, nagmamatigas lang ito sa kanyang kasalanan. Maaring hindi isipin ng iglesia na siya ay hindi talaga naging Christian. Pero dahil ayaw niya magsisi, kailangan alisin siya kasi nagpapatuloy siya sa kasalanan. At para ma-realize niya na dapat siyang bumalik sa Panginoon. At dapat siyang lumakad sa katuwiran at bumalik sa iglesia. Or yung isang possibility, kaya siya inalis dahil ayaw niya magsisi kasi hindi talaga siya Christian in the first place. Yung ganong klase ng eksena, dapat sa kanya, maging mananampalataya siyang totoo. Kasi pwedeng ang isang tao tanggapin na maging miyembro ng church pero totoo hindi naman pala siya Christian. Kasi hindi naman perfect yung proseso eh. I mean, hindi perfect yung nagpapatupad ng proseso kasi pwedeng ma-deceive. Bawa yung pastor, yung mga leader ng church, pwede silang ma-deceive eh. Ay, magaling sumagot, magaling magpaliwanag, tama naman. Pag titingnan mo naman, mukhang okay naman siya. Kasi ang kasalanan, hindi natin nakikita yan, nasa puso ng tao yan. No? Tsaka ang kasalanan, minsan ay kinukumit yan after a temptation. Minsan, okay naman siya, pero na-tempt siya. At nung na-tempt siya, nahulog siya, ayun na. Mas pinili niya magpatuloy dun sa kasalanan na yun kesa manampalataya siya at manumbalik sa Panginoon. So maraming dapat i-consider no? Hindi tayo dapat magja-jump agad sa isang desisyon na hindi na talaga, wala nang pag-asa. No? Iba-iba yung steps na ginagawa sa discipline, yung Matthew 18, no? Iba rin yung dinidil doon. So siguro ito yung mga hindi masyadong seryosong kasalanan. Bawa, natuklasan lang na isang kapatid. So, dapat private lang yun. Di mo muna papaalam sa church. Dito naman sa 1 Corinthians 5, scandalous na talaga, no? Kumbaga, nung sumabog yung balita, buong church na agad ang nakaalam. Yung ganong klase ng kasalanan, manang dadaanin pa ba natin to sa pribado? Publiko na nga. So, kung publiko na yung kasalanan, publiko mo na siyang i-deal. At yung ganong klase ng kasalanan, dinidisiplina na agad, dina-excommunicate na agad kung ayaw magsisi o umamin sa kanyang kasalanan. Pero, ang bottom line, anumang klase ng kasalanan na dinidil, not so serious and not so scandalous sin, or very serious and very scandalous sin, ang purpose pa yun kung bakit dinidisiplina, gusto natin na yung tao na yon maintindihan niya na kaya siya dinidisiplina kasi lumalabag siya sa salita ng Panginoon. At ayaw natin na magpatuloy siya sa ganung klase ng pamumuhay. Gusto natin magsisi siya. Gusto natin siyang manumbalik siya sa tamang relasyon sa Panginoon. Talikuran niya yung kasalanan niya. In the case of this man, ang gusto ng iglesia dapat, aminin niya na yung kanyang relasyon ay isang makasalanang relasyon at dapat niyang putulin na yun. No? So kung meron siyang incestuous relationship sa kanyang stepmother, dapat putulin niya na yon, no? Dapat hindi na magpatuloy yon. Talikuran niya na yung kasalanan na yun. So yun yung mga expectation ng Biblia sa ganung klase ng mga sitwasyon. Pag hindi nangyari yon, excommunicate mo siya. But even after excommunicating that person, gusto pa rin natin mag-repent siya.
So love pa rin yun eh. Love pa rin natin sa kanya yun. Hindi naman siguro bagong miyembro lang yun. No? Pero minsan, bago nga lang miyembro yung nadidisiplina, no? Hindi natin alam. Si Satan kasi talagang mapangwasak yan, tsaka very deceiving. Kaya dapat mag-ingat tayo. So, yung excommunication is another way of demonstrating our genuine love and concern for that person kasi gusto natin siya magsisi. Pero hindi niya makikita na kasalanan niya yun hanggat nananatili siya sa loob ng iglesia eh. Kailangan mo siyang tanggalin. Kailangan yung treatment natin sa kanya hindi na kasing warm na katulad ng dati. Kasi dapat naiintindihan niya, bakit ganito sila sa akin? Dahil lumalakad ako sa kasalanan at ayaw kong magsisi. Babalik lang ulit yung dati pagka nagsisi ako. Next, 1 Corinthians 5:6. Ano ayon kay Pablo ang mangyayari sa iglesia kung hindi nila haharapin ang kasalanan na ito? Ano ang halimbawa na ginamit niya? Ano ang tinuturo nito tungkol sa kasalanan? So isa-isa natin, 3 tanong eh. No? Una muna, ayon kay Pablo, ano ang mangyayari sa iglesia kung hindi nila haharapin ang kasalanan na ito? Yung kasalanan ng isang lalaki na miyembro ng iglesia na mayroong immoral na kaugnayan o relasyon sa kanyang stepmother. Ano yung magiging ano yung mangyayari sa iglesia pag hindi nila hinarap yan? Ano sabi sa verse 6? Ang iglesia ba ay mananatiling maayos sa kabila ng katotohanan na mayroong isang miyembro na nabubuhay sa kasalanan? Magiging peaceful ba yung church? Mananatili bang buo ang church? Mananatili bang nakakapagbigay ng kaluwalhatian ng iglesia sa Panginoon? Anong sabi ni Apostle Paul? Kung mabibigo ang iglesia na harapin ang kasalanan na ito, yung kasalanan na yan ay kakalat sa buong iglesia na katulad ng pampaalsa. Kakalat sa buong iglesia. No? Pansinin natin mabuti yan. Ang dahilan pala kaya natin dinidisiplina ang kasalanan sa loob ng iglesia kasi hindi naman ito mako-contain lang dun sa taong gumagawa ng kasalanan. Meron at meron siyang magiging epekto sa buong iglesia. Babalikan ko yung halimbawa ko kanina. Ikaw, meron kang ginagawa. Sasabihin mo, sa konsensya ko, malinis ang konsensya ko, wala akong masamang ginagawa. Pero may mga miyembro sa iglesia na natutokso mag-isip ng kasalanan tungkol sa ginagawa mo. Hayaan ba natin yan? Ano po sagot nyo? Hahayaan nyo na lang ba yon? Na merong ilan sa mga miyembro ng iglesia na nakakapag-isip na ng kasalanan dahil dun sa nakikita nilang ginagawa ng isang miyembro ng iglesia. Hindi lang yun ang pwede maging epekto, baka lumala pa yun. No? Baka yung mga dating iniisip lang nila, no, masabi nila, at pag nasabi nila, may masasaktan sigurado. At pag may nasaktan sa loob ng iglesia, magkakaroon ng away. No? At pag nagkaroon ng away, magkakaroon ng kampi-kampihan, magkakawatak-watak ng iglesia. Ang kasalanan po kasi nanganganak ng mga kasalanan din. No? Nanganganak yan. No? Hindi po yan nako-contain lang dun sa isang miyembro ng iglesia. Siya lang. Siya lang yung may kasalanan. Hindi eh. No? Tingnan niyo yung halimbawa. Ano yung halimbawang ginamit ni Apostol Pablo? Yung pampaalsa o yung yeast. Di ba isang maliit na pampaalsa, pag nilagay mo yan sa isang maliit na masa, iwanan mo yan na magdamag dyan, kinabukasan, laki na ng masa. No? Ganun yung ibig sabihin ni Apostle Paul. Pag hindi mo in-address agad yung kasalanan, hahawa yan sa iba. Manganganak ng kasalanan yan. Manganganak ng kasalanan yan. Hanggang sa dumating yung panahon, malalim na yung ugat ng mga kasalanan. Kung meron mang gustong mag-reform ng church, hindi na kayang i-reform. No? Kasi yung kasalanan ay mas matibay pa kaysa sa kanya na gustong mag-reform. No? Hindi na kayang bunutin. No? Kaya dapat, simula pa lamang na umuusbong yung kasalanan na yun, dapat na agad bunutin yun. No? At hindi na hayaan na magkaroon ng epekto
sa ibang miyembro ng iglesia. So ano yung tinuturo ng halimbawa ng pampaalsa tungkol sa kasalanan? Tinuturo sa atin ito na ang kasalanan ay nakakahawa, no? At ang kasalanan ay nanganganak ng ibang kasalanan. Kung hindi po natin ito i-address, kakalat po ito sa buong iglesia at maepektuhan ang pagiging buo ng iglesia. Tandaan niyo yung pagkukos ng division sa isang church ay isang major sin. Tinalakay din ni Apostle Paul yun sa 1 Corinthians. Isa sa kasalanan ng iglesia na ito sa Corinto, watak-watak sila. Sabi ng iba, ako kay Apollo ako. Ako kay Pablo ako. Ako kay Pedro ako. Ako sa Panginoong Kristo ako. Tunog religious. Pero, ang totoo, watak-watak sila. No? At para kay Apostle Paul, dapat inaayos yun. Because division is a major sin na dapat i-address ng isang iglesia. Now, if this sin, hindi natin i-address, magkukos ng division yan. No? Halimbawa, yung dating iniisip lang, nabanggit ko. Binanggit niya, kinuwento niya sa isa. Anong magiging epekto nun sa isa? Baka kampihan yung isa. Pag kinampihan yung isa, kayo naman na mag-aaway ngayon. Kita mo yun? Simpleng paglalaro mo lang ng isip, makikita mo na agad yung pangit na magiging epekto. Pero saan nagsimula yon? Sa kasalanan ng isa. Na pinabayaan. Na hindi in-address. So, kaya expect natin sa ating maliit na church na ito, pagka meron pong isang issue na nagkokos na, no, na may mga miyembro tayo nag-iisip ng makasalanan patungkol doon, i-address po ng pastor yun. I-address ng pastor yun. Meron agad immediate oversight pagka ganun. Pag-usapan na agad yun. Kasi hindi natin papayagan na magpatuloy yun. Kasi pag nagpatuloy yun, pwedeng gamitin ni Satan yun to destroy the church. Nagsisimula pa lang tayo na church dito sa community natin. Tapos hahayaan na natin na merong ganong klase ng umiiral na kasalanan. Ay, baka hindi po tayo umabot ng ika-10 taong anibersaryo. Mag-iisa pa lang po yung ating anibersaryo sa May 1. So susundin natin yung prinsipyo ng tinuturo sa lesson na ito. And then, huli, hindi pa pala ito huli. Verse 9 and verse 11. Paano dapat pakitunguhan ng iglesia ang mga miyembro nito na lumalakad sa kasalanan at ayaw magsisi? Anong sabi ni Apostle Paul? Paulit-ulit yung sinasabi ni Apostle Paul. Kung meron sa inyong nagsasabing siya'y kapatid sa pananampalataya, pero siya ay lumalakad sa buhay na immoral o sa isang buhay na hindi nakakalugod sa Panginoon, ang dapat gawin ng iglesia, buong iglesia, dapat, i-withdraw ang ating fellowship sa Kanya. I-withdraw ang ating fellowship sa Kanya. Wala dapat Christian fellowship with that person. Wala dapat interaction of love and camaraderie with that person. Dapat may experience ng tao na yon. Hanggat nagpapatuloy siya sa kasalanan, lalayuan siya ng iglesia. At yung paglayo ng iglesia na yun, dapat ang epekto sa kanya, maintindihan niya na hindi siya dapat magpatuloy sa kasalanan na yun at dapat siyang magsisi nang sa gayon, maipanumbalik siya sa loob ng iglesia. So, ganun dapat ang treatment natin. Kung ayaw niya magsisi hanggang sa huli, sabi ng Matthew 18, turing mo siya bilang isang maniningil ng buwis, isang pagano. Ibig sabihin nun, hindi nakasama ng church. Withdraw fellowship with that person. Kikilala mo siya, so pagka umattend siya ng church, kakamayan mo siya, pero hindi na katulad ng dati na uupo ka sa tabi niya, tapos makikipagkwentuhan ka, na katulad ng dati, na parang close at warm. But yun ang tatanggalin. Kasi kailangan maiparamdam natin sa kanya na hindi natin siya tinotolerate sa kasalanan niya. Dapat maramdaman niya yun. Dapat maintindihan niya yun. At yun ay pagpipray natin na gamitin ng Panginoon para magsisi siya. Okay? So we withdraw Christian fellowship. We withdraw
close and warm fellowship with that person. Verse 10, ano ang tinutuwid ni Pablo sa talatang ito? Kasi may sinabi diyan na hindi kayo dapat makisalamuha sa mga taong nabubuhay sa immoralidad. Sino tinutukoy ni Apostle Paul doon? Yung mga taong nabubuhay sa immoralidad sa loob ng iglesia o yung mga taong nabubuhay sa immoralidad sa labas ng iglesia? Anong tinutukoy niyan sa verse 10? Basahin natin. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sagay kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Meron kasing misconception somehow nung sinabi ni Apostle Paul doon. So ibig bang sabihin hindi na rin kami makikipag-fellowship sa mga kakilala namin sa labas na nabubuhay ng may immoralidad. Hindi naman sila mananampalataya. Halimbawa, boss ka sa business mo tapos meron kang empleyado na alam mong nabubuhay sa immoralidad. Ibig sabihin, hindi ka na rin makikipag-usap sa kanya. Hindi ka na rin makikipag-fellowship sa kanya. Ha? Yung bang ibig sabihin ni Apostle Paul? Hindi. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, huwag tayong magkaroon ng close and warm fellowship dun sa mga taong nabubuhay sa immoralidad na nananatili sa loob ng iglesia. Yun ang sinasabi niya. Sila yung dapat nating alisin sa fellowship. Pero yung mga tao sa labas, paano mo sila i-evangelize kung lalayuan mo sila? Diba? Paano mo si-share yung gospel sa kanila? So, ang tinutukoy lang ni Apostle Paul sa verse 10, aalisin natin yung close and warm relationship dun sa mga taong nagsasabing Christian sila, pero nabubuhay sila sa kasalanan. Sila ang tinutukoy dun sa verse 10. Pero dun sa labas, hindi tayo hindi natin hihiwalayin yung mga tao na yun. Kasi, kaya po tayo nakikipagkaibigan sa kanila kasi gusto nating ma-evangelize sila. Ito namang mga nasa loob ng church, kaya tayo humihiwalay naman para maipakita natin sa kanila, hindi natin tinotolerate yung sin at dapat silang magsisi at manumbalik sa tamang relasyon sa Panginoon. So magkaiba yun. No? Hindi sa lahat ng tao hihiwalay tayo basta't immoral. Ayoko dyan kasi meron yan, may asawa tapos meron pang asawang iba. Hindi ako makikipagkaibigan yan. Paano mo siya may evangelize, no? Hindi po kasama yung mga nasa labas ng church. Okay? Kundi yun lang nasa loob na nagpapakilalang Christian. Yun ang matindi. Nagpapakilalang Christian pero lumalakad sa kasalanan. Yun ang lalayuan natin. And then huli po, verse 12. Sino ang dapat husgahan ng iglesia? Verse 12. Sino daw yung dapat husgahan? Dapat ba nating husgahan yung mga tao na nasa labas ng iglesia? O yung mga nasa loob ng iglesia? Sabi ni Apostle Paul, kung meron man tayong husgahan sa kanilang kasalanan, yung mga taong nasa loob ng iglesia. Hindi kailangan ng mga tao sa labas na husgahan natin sila. No? Kasi malinaw naman sa Biblia na sila ay hinuhusgahan na ng Diyos. Ang kailangan ng mga tao na bubuhay sa kasalanan sa labas, marinig ang ebanghelyo. No? Kasi actually, ang gospel, nagko-condemn din sa kanilang kasalanan pagka pinangaral natin sa kanila. Ini-expose yung kasalanan nila at ini-expose yung pangangailangan nila ng tagapagligtas. Ang dapat nating husgahan at dapat nating i-deal ay yung mga tao nasa loob. Kaya nga sabi sa verse 13, di ba? Purge the evil person from among you. Tindi ng word Kung siya nananatili siyang miyembro at pinapakilala niyang Christian siya pero nabubuhay siya sa immoralidad, tanggalin mo yan. Baga, bunutin mo at alisin mo sa pagiging miyembro ng iglesia. So, may pagkamarahas, yes. No? Bakit? Kasi mabigat din yung kanyang claim Christian siya. Tapos yung buhay niya nagiging katitisuran ng iba. Bakit? Kasi lumalakad siya sa kasalanan. Ayaw niya magpatuwid. Ayaw niyang aminin na kasalanan yung ginagawa niya. Mabigat yung epekto nun. No? Kaya mabigat din yung paghusga ng iglesia sa kanya. 'Di ba? Sabi sa Matthew 18, kung ano yung tinatalian natin sa lupa, tinatalian sa langit. Ano yung ibig sabihin nun? Kung ano yung mapagpasyahan natin patungkol dun sa miyembro na yon na lumalakad sa kasalanan, aagrihan ng langit.
Kung sinabi ng church, itong tao na to, ituring na hindi mananampalataya yan, ganun din yung sasabihin ng langit sa kanya. Baga nagsesecond emotion ng langit sa ginagawang decision ng church patungkol sa isang miyembro na ayaw magsisi hanggang sa huli. Ito mo yun, yung authority ng church, yung authority niya sa pag-judge, binigay ng Panginoon yun sa iglesia sapagkat pangalan niya ang gusto niyang pangalagaan. Conclusion. Kapag ang isang miyembro ay inalis sa iglesia, ibinabalik lamang natin siya sa kaharian ni Satanas. Ang layunin ng pagtitiwalag ay upang ipakita sa dating miyembro na dapat niyang kilalanin ang kanyang kasalanan, pagsisihan ito at lubos na talikuran. Ito lang ang paraan upang muli siyang kilalanin ng iglesia na tunay na Kristiyano at ibalik sa pagiging miyembro nito. Diba pinaliwanag ko na yan yung bakit sinabing itinatapon natin kay Satanas. No? Kasi pagka inalis natin sa iglesia yan, wala na siya kay Kristo. No? Kung wala siya kay Kristo, ibig lang sabihin na kay Satanas siya. Kung hindi siya miyembro ng church, hindi siya miyembro ng kaharian ng Diyos. Kung hindi siya miyembro ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin, miyembro siya ng kaharian ng kadiliman. Ganun lang yun. Dalawa lang yung kalalagyan ng tao. It's either you belong to Christ or you belong to Satan. Pagka in-excommunicate mo yan, dati kang nagpapakilalang you belong to Christ, binabalik ka lang kay Satan. At hindi yun. It's already an act of judgment ng church sa kanya. Pag hindi pa na-realize yun ng isang tao, hindi talaga siya mananampalataya. Kailangan niya ma-convert siya. Baka akala niya lang Christian siya nung una. Pero hindi pala siya Christian na totoo. Okay? So, tutuloy po natin ito. I think, last lesson na yun sa Sunday. Hindi ako nagkakamali, no, sa topic na ito. Kung hindi man, meron pa tayong lesson sa susunod. Question po. Question? Clarification? Paul. Yung patungkol po sa treatment. Diba sabi niyo po yung treatment dapat ng church sa isang miyembro na may kasalanan dapat bilang isang iglesia medyo maiba yung treatment sa kanya. Pagdating naman sa mga nasa labas, dapat nakikisama tayo kasi kailangan nila ng gospel. Ano po ba dapat na treatment naman sa isang dating mananampalataya na naitawalag na sa iglesia? Kumbaga hindi na siya Christian, na ex-com na siya. Ano dapat treatment ng church sa taong yun? So, galing sa ibang iglesia. Pwedeng galing sa ibang iglesia. iglesia? Pwedeng galing ibang iglesia, pwedeng mismong dating member din ng church. Kung ang status niya ay tiwalag, ano, so galing man siya sa ibang iglesia o galing dito sa iglesia na ito, katulad po rin ng sinabi ni Apostle Paul, do not associate with them. Ano, so ibig sabihin ng do not associate with them, kilala natin sila, hindi natin sila iisnabin, no? Pero yung pagiging close ng relationship na dapat available lamang, no, sa mga magkakapatiran sa loob ng iglesia, hindi natin ibibigay sa kanya. So kung papasok siya sa ating church building, kung gusto niya mag-join sa ating worship service, welcome siya. Ano, kakamayan natin siya, welcome ka. Ano, kilala natin eh. Pero hanggang doon na lang yung ating pakikitungo sa kanya. Wala na yung, uy, halika umupo ka nga dito, ano? Tapos ano na ba ang nangyayari sa buhay mo, ano? Hindi na ganun ka-sweet, hindi na ganun ka-warm. No? Kasi dapat galing man siya sa ibang iglesia, lalo na kung galing sa ibang iglesia o galing siya dito sa iglesia na ito, dapat maramdaman niya na hanggat hindi siya nagsisisi at nanunumbalik sa Panginoon, hindi siya tinuturing na kapatid sa pananampalataya. Kumbaga yung ating treatment sa kanila, hindi malayo dun sa treatment natin dun sa mga hindi mananampalataya na nasa labas. Okay? Kaibigan, yes. No? Kakilala, yes. No? Pero dapat merong certain level of separation, no, na alam nilang hindi tayo close sa kanila. At ang dahilan kung bakit hindi tayo close sa kanila,
bilang mga tiniwalag dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nagsisisi at nanunumbalik sa Panginoon. Babalik lamang yung malapit na kaugnayan kung magsisisi siya at magpapakilala siya na talagang mananampalataya siya ng Panginoon. Diba? So, ang point lang ni Apostle Paul doon sinabi niya, do not associate with them. Dapat makita ng tao na yon. Ako naniniwala ako na yung, kahit yung ganong klase ng treatment, is an expression of love eh. Yung hindi mo kinukonsinti yung kanyang kasalanan at alam niyang hindi mo kinukonsinti. Kumbaga, alam niya kung saan ka nakatayo. Nakatayo ka dun sa sinasabi ng Biblia na yung pamumuhay mo ay makasalanang pamumuhay. Ang pamumuhay mo ay pagre-rebelde sa Panginoon at hindi ko sasang-ayunan yan. Kailangan mo magsisi ka para bumalik yung malapit na relasyon. No, kasi minsan nako-confuse yung mga taong na-excommunicate kasi okay naman pala no? Parang wala naman palang difference. Ganon din naman yung treatment nila sa amin. Yun ang madalas nakakaligtaan natin. May sinabi si Apostle Paul dito sa 1 Corinthians, di ba? Do not associate with people na nagpapakilalang Christian sila pero nabubuhay sila sa kasalanan. Okay niyo yan? So dapat mayroong stigma yung sin nila eh. Sa kanila mismo sarili, dapat yung stigma nun, dali lang, parang cold, no? Cold yung treatment, may distansya, hindi sila very close sa akin. Yun yung pagpipray natin na gamitin ng Holy Spirit para makonvict siya na, kaya sila ganyan sa'yo, kasi hindi ka pa rin naman nagsisisi sa kasalanan mo, naging dahilan kung bakit ka natiwalag sa iglesia. Kumbaga yun yung paraan natin ng pagpapaalala sa kanila, nabubuhay ka sa kasalanan eh. Kailangan mo magsisi. Diba? Ganon din naman. Halimbawa, kung yung natiwalag miyembro ng pamilya mo, nandyan siya. Kapamilya mo, hindi mo naman ititiwalag yan sa pamilya mo. Pamilya mo yan, kadugo mo yung kalaman. Pero dapat, nararamdaman pa rin ng tao na yun, halimbawa, anak mo, asawa mo, pamangkin mo, apo mo, nararamdaman pa rin nila na mayroong kakaiba na ngayon sa relasyon mo sa kanya dahil hindi mo kailanman kukonsintihin yung kanyang pagre-rebelde sa Panginoon. Dapat ganun pa rin kahit na nasa loob ng pamilya, kumakain kayo sa isang table, natutulog kayo sa ilalim ng isang bubong, dapat pa rin malinaw na nararamdaman ng tao na yon. Hindi ganun yung relasyon katulad ng dati kasi nabubuhay ako sa kasalanan at kailangan kong pagsisihan to. Kung gusto kong bumalik dun sa dati yung relasyon. So, dapat gawin natin yon, no? Kasi yun ang utos ng Biblia sa atin. Pastor, halimbawa po, meron isang dating miyembro na na-excom sa isang church. Tapos, bumalik siya rin sa church para sumamba. Pero, hindi na siya pinapansin. Tama po ba na ganun yung maging reaksyon nung pinanggalingan niyang church dahil sa kanyang di pagsisisi? Kumbaga hindi na siya. Paano hindi pinapansin? Parang wala siya? Parang ano siya, parang hangin, gano'n? Nasasalubong lang, parang hindi nakita. Tama po bang ganun ang reaksyon? Palagay ko extreme naman yun. No? Extreme yun. Ang aking personal interpretation dito sa 1 Corinthians 5, paano natin siya mahihikayat na siya magsisi sa kanyang kasalanan kung ang laging nararamdaman niya sa atin nilalayo natin siya sa iglesia, nilalayo natin siya sa Panginoon. Dapat meron pa rin certain level na merong distansya pero nakikita pa rin nila na meron tayong attempt na bumalik siya sa Panginoon. Pagka ganun ang treatment mo na parang dinadaan-daanan mo lang, palagi ko extreme na yun. No? Extreme na yun. Pagka nakita mo, good morning kapatid. Ay, hindi pala kapatid. Good morning kung sino man siya. Ano? Welcome ka dito sa aming church. Ganon. Pero, gandun lang. Pero yung dadaan-daanan mo lang na ganyan, paano natin ma-impress sa kanya na kaya namin ginagawa itong treatment na ito sa'yo kasi ayaw namin kinukonsinti yung kasalanan, gusto namin magsisi ka. Kung lagi nararamdaman niya parang, huwag ka nang pumunta dito sa church na to. Hindi ka welcome dito. Mali na yun. Extreme na yun. Para sa akin, extreme na yung ganun. Paano natin siya mawiwin sa Panginoon kung
Diba? Katulad din sa mga hindi mananampalataya, paano mo sila mawiwin sa Panginoon kung nilalayuan mo? Ayaw mo makipag-usap, paano mo may evangelize, di ba? So yun, extreme na yun. Hindi ako agree sa ganon na treatment. Tito, may question. May mag-microphone po kayo. Paano ko na-excommunicate siya sa ibang church tapos lumipat siya sa ibang church? Ano yung, tapos tinanggap siya ng pastor, ano yung magiging assessment dapat ng pastor? Dapat ginagawa ito sa kahit na sinong bisita sa iglesia, kilala man natin siya o hindi. Dapat, kung hindi man pastor, yung mga miyembro ng iglesia, kikilalanin, ano pong pangalan ninyo, taga saan po kayo po ba'y galing sa ibang church, bumibisita lang po ba kayo dito? Dapat may interaction yung church sa kanya, kung hindi man yung pastor. No? So wag nating isipin lagi ang pastor dapat gumagawa nun. No? Dapat lahat ng miyembro ng church, dapat lumalapit, uy, welcome po kayo, ano pong pangalan ninyo? Ako po pala si welcome po kayo sa church namin. Para malaman natin. Kasi pagka ginawa natin yun, definitely malala, galing po kami sa sa ganong church. So, tanongin mo, bumibisita lamang po ba kayo sa aming church ngayon? Mga ganyan. Para malaman mo kung ano yung intention nila. Kasi pagka bumalik-balik yun, alam mo na ang intention nun. No? Kung sinabi niya dati na galing ako doon sa church na yun, baka umalis siya doon. So, pagka nagpakita na siya ng intensyon na gusto naming maging miyembro ng iglesia na, doon papasok na yung mas seryosong interview ng pastor o mga leader ng iglesia. Kapag nalaman na galing ka doon sa church na yon, bakit po kayo umalis? Maraming uusisain doon. And then syempre yung pastor makikipag-communicate doon sa pastor ng church na yon para malaman kung in good standing ba yan o dinisiplina ba yan. Ngayon, kung in good standing yan, dadaan siya sa tamang proseso ng church patungkol sa church membership. Which ako, kinlarify ko sa church natin yung process natin. Kung na-excommunicate naman yan, para sa akin, mas mabigat yung doon, yung process. So kung excommunicated siya, hindi yan basta-basta tatanggapin agad ng mga miyembro ng iglesia. Magiging maingat dapat ang iglesia. No, kilala, okay, wina-welcome natin sila, pero hindi natin sila ititreat. Kadun pa rin, 1 Corinthians 5, hindi natin sila ititreat ng katulad ng isang close brother in the Lord. Lalo na patunayan sa iglesia nila na talagang in-excommunicate sila. Pero welcome sila. Welcome sila, pero hindi natin sila agad tatanggapin na maging miyembro ng iglesia. Again, hindi po natin gustong magparami ng bilang dito. Gusto natin, hanggat maaari, matiyak natin sa pamantayan ng Biblia na yung kikilalanin natin na tatanggapin, talagang mananampalataya ng Panginoon. So, para sa akin, pagka excommunicated, dapat mas maingat ang proseso ng iglesia. Kesa dun sa in good standing naman, halimbawa, kaya siya umalis dun dahil malayo, probinsya, lumipat sila sa mas malapit sa bahay nila na church. So, meron din proseso, no? Pero hindi katulad nung na-excommunicate. Question pa? 3:21 na sa orasan natin. So, siguro, pahinga na muna tayo. So, maraming salamat po sa mga tanong. Maraming salamat din sa pakikinig ninyo. Pahinga muna tayo and then after 10 minutes siguro, start tayo ng ating worship service. Okay, salamat po.